Ikaw na nakikinig ngayon, baka pagod ka na. Paulit-ulit kang nagbibigay, pero ikaw pa rin ang nasasaktan. Ang sakit, di ba? Ginawa mo na ang lahat, binigay mo ang tiwala, effort, puso. Pero sa huli, ikaw pa rin ang iniwan, ikaw pa rin ang naloko. Alam mo kung bakit masakit? Kasi hindi mo akalaing yung taong pinaglaban mo, siya pa mismo ang unang sumuko. Pero tandaan mo ito, kapag niloko ka ng tao, hindi ibig sabihin talo ka. Minsan, ginamit lang ni Lord ang sitwasyon para alisin sa buhay mo ang mga taong hadlang sa plano niya para sa iyo. Isa na ako diyan, walang kadala-dala, paulit-ulit na nagtiwala, paulit-ulit ding nasaktan. Lahat ng paalalang narinig ko na huwag mong ibigay lahat, huwag mong pagkatiwalaan masyado, pero hindi. Matigas ang ulo ko eh. Akala ko kasi kapag totoo ako, magiging totoo rin sila. Pero mali pala. Kasi sa pera mo pala masusubok ang pagkatao ng tao. Kahit gaano pa siya kabait, kapag usapan na ng pera, doon mo makikita kung sino ang marunong rumispeto. Kaya ngayon, alam ko na, kung hindi ka sanay masaktan, huwag kang magpahiram ng hindi mo kayang mawala. Huwag kang mag-imbes ng todo sa taong hindi pa napatunayan ang katapatan. At bago ka magtiwala, bago ka magbigay, bago ka magdesisyon, i-consult mo muna kay Lord. Siya ang tunay mong mentor. Ang mga tao pwede kang lokohin, pero si Lord hindi kailanman. Kapag humingi ka ng gabay sa Kanya, bibigyan ka niya ng wisdom at discernment. Yung mararamdaman mo sa loob mo kung totoo ba o may halong panloloko. Minsan kasi hinahayaan niya tayong masaktan, hindi para parusahan tayo, kundi para palakasin tayo. Kasi kung hindi mo mararanasan ang peke, hindi mo rin mararanasan ang halaga ng totoo. Maraming beses ko na ring tinanong si Lord, Lord, bakit? Bakit pa ulit-ulit akong naloloko? Ang sagot niya ay malinaw. Anak, kasi hanggang ngayon mas nagtitiwala ka pa rin sa salita ng tao kaysa sa salita ko. Boom! Ang sakit, pero totoo. Kaya minsan, kailangan mo talagang maloko para matutong maging matalino. Pero wag niyo nang uulitin yung ginawa ko kasi ilang beses na akong naloloko pero wala pa rin akong kadala-dala. Pero ngayon, ang naging aral sa akin, kailangan mong mawalan para makita mo na si Lord lang ang tunay na source. Hindi lahat ng nawala, sayang. Minsan, tinanggal ni Lord kasi hindi kaniya gustong mapahamak. Sabi nga sa awit 118 verse 8, mas mabuting magtiwala sa Panginoon kaysa umasa sa tao. At kung ikaw naman ang nanghiram, pakinggan mo to. Huwag mo nang dagdagan pa ang utang mo kung ayaw mong lumulubog ka na. Hindi solusyon ang bagong utang para takpan ang luma. Matuto kang humawak ng perang ipinagkatiwala sa iyo. Ang utang ay hindi regalo. Responsibilidad yan. Kung may utang ka, huwag mong unahin ang luho. Huwag kang magpalusog ng ego habang may utang ka sa ibang tao. Huwag kang bumili ng kung ano-ano habang may atraso ka pa. Dahil sa bawat paglayo mo sa problema, lalo mo lang pinabibigat ang buhay mo. Hindi mo kailangang tumakbo. Ang kailangan mo ay lumapit kay Lord. Humingi ng lakas para ayusin mo ang dapat ayusin, at ng kababaang loob para aminin ang pagkukulang mo. Sabi nga sa Roma 13 verse 8,
Huwag kayong magkaroon ng anumang pagkakautang sa sinuman, maliban sa utang ng magmahalan sa isa't isa. Hayaan mong pagalingin ka ni Lord. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang habulin ang mga umalis. Kapag si Lord ang nag-alis, ibig sabihin may pinoprotektahan siya sa iyo. Habang iniiyakan mo ang mga nawala, handa na palang ibigay ni Lord ang mas mabuting kapalit. Mas maayos na kaibigan, mas matinong oportunidad at mas payapang puso. Kaya huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng kilos mo. Hayaan mong ang faith mo ang magdala sa iyo sa healing. Ngayon, sabihin mo to ng buong puso. Hindi ko kailangang habulin ang mga lumayo. Hindi ko kailangang ipagpilit ang mga umalis. Kasi alam kong kapag niloko ako ng tao, mas kumikilos si Lord sa likod ng lahat. Ang bawat pagkadapa ay leksyon. Ang bawat pag-iyak ay paghuhugas ng puso. At ang bawat pagkabigo ay tulay papunta sa bago. Huminga ka ng malalim. Lord, salamat sa mga taong umalis kasi sa pagkawala nila, mas nakilala ko po kayo. Sabi nga sa Psalm 27 verse 10, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close.